Hello mga kabondats! Welcome back to our YouTube channel, Travel with Huskies PH. Sa video na to, ipapakilala namin yung mga cute at makukulit na mga puppies na to. Ito sila. So, sila yung reason kung bakit medyo na-delay yung aming next vlog dahil sa kanila. Sayang, hindi na nasundan yung unang vlog namin. So, nabuntis kasi si Arya. Pero, okay naman yan kasi meron naman kaming bagong blessing na ang cute, na makulit. Ito sila. So, ito, papakilala ko unang-una sa inyo ito kasi yung, based dun sa doctor niya, dun sa vet, na ito yung nasa ito dapat yung unang lalabas na nakaharang kaya nahirapan si Arya mag-labor. Ito daw yung pinakamalaki. Ito na nagkukulitan na yung dalawa. So ito si Doka. Siya yung pinakamalaki doon. CS nga pala si Arya. Kaya napunta kami sa CS kasi nga hindi mailabas ni Arya to dahil nakakalang dahil ang laki-laki. Ayan o, si Uncle Akpos niya. So yan, pakita ko sa inyo yan. Ito, pakita ko sa inyo dahil ito si Dokas. Yan. So yan. So ang next natin ay si Pickles. Ito yung tulog ng tulog. So, hindi na namin alam yung kasunod kasi sa cesarean naman natin makikita kung sino yung sumunod, pangalawa. Pero ang unang-una daw talaga ito, yung si Dos. So, ito naman si Pickles. Ulit. Introduce ko sa inyo, ito si Pickles. Hi, I'm Pickles. Ito, yan, siya si Pickles. So, ito siya. Ito ay si Churros. Ito, Churros na to, pinangalanan to nung yung pamangkin ko na si Ali. Shout out for Ali. So, ito ang favorite ni Ali. Siya nagpangalan nito eh. So, 1 month pa lang sila. Ito. Yan. This is Churros. So, black siya, black and white. So, 1 month pa lang siya, parang hindi 1 month. Ko alam. But ang lalaki nitong mga to. So, next natin ay so yan, ito si Bogum. Yan. So, same siya. Yan. Kikita niya ba? So, yan. So, tulog. Hindi siya tulog. Hindi lang makita yung mata niya. Ang cute naman. Kaya sila ng color. Black din siya. Black and white. Ang nagpangalan kay Bogum yung mother-in-law ko. Kasi mahilig manood ng Korean novela yun eh. Kaya pinangalanan niyang mga So ito, parehas din siya. Mas malaki nga lang din yung niya, yung mask niya. Tsaka ito, meron siyang white dito. Kikita niya may white. So ito yan. So ito ang pangalan ay si Jiho. Dahil kami ay yung bayaw ko ay mahilig maglaro ng Axie. Kaya napangalan ng Jiho. So ilan na yung na-introduce ko? 5 na sila. Diba? So ito, siya ang pinaka-special. Dahil siya yung pinakamalit at ang tawag ko dito si Tisoy eh. Ako nagpangalan dito. Ito ay si Luca. So, kikita nyo, medyo maliit siya dun compared sa mga kapatid niya. So, ito yung medyo delikado, mga delicates kumbaga. Kasi nga, parang siya yung pinakamahina nung pinanganak. Pero ngayon, siya na yung nangaaway ngayon, nangangagat na. Kinakagat yung mga kapatid niya. So, yan o, inaantok. Yan o, kikita nyo. Siya yung, yung cute. Tisoy ito eh, si Tisoy. Tisoy, tinan yung ilong oh. Tinan yung ilong. Tulog na tulog pa. So, ito, anim yung naging baby ni Arya. 4 na boy, tsaka 2 girls.
So, ito, boy ito. Sorry, hindi ko na nasabi. Pero yung dalawang color na malalaki, ito, tsaka ito, sila yung girl namin. For rehoming yung mga puppies na to, hindi lahat. Parang gusto ko i-keep lahat eh. Ang lang namin is ma-prevent namin yung na magkaroon ng sakit si Arya, kasi pag hindi daw kasi nabubuntis yung female husky, nagkakaroon ng problema sa reproductive organ. So yun lang inavoid namin, kaya kami nagpa-stud para magkaroon ng na hindi magkasakit, ma-prevent yung pagkakasakit ni Arya. Pero kung kami tatanungin talaga, gusto sana namin i-keep lahat, kaso lang magastos. Sobrang cute to, parang hirap iparehome yung ganito. First time kasi namin talaga magkaroon ng puppies. 4 years. 4 years bago namin na-decidean talaga na ipastad si Arya. Dahil nag-worry nga kami dun sinabi rin sa amin ng vet na need nga talaga na kahit isang beses daw magkaroon ng baby si Arya, para hindi lang magkaroon ng problema sa reproductive niya. Ma-avoid. So ayun, napakilala ko na sa inyo yung mga puppies ni Arya. Next part ng vlog na to, i-share namin yung nag-gather namin mga video simula nung nanganak si Arya. Expect namin na dito manganganak si Arya, pero hindi nag-go sa plan namin. Na CS nga si Arya. Sa next part ng video na to, makikita nyo yung journey namin ni Arya sa panganganak. Sana makatulong sa inyo tong video na to, lalong-lalo na dun sa mga for babies ninyo na magkakaroon pa lang ng babies. Kasi kami, naging challenging sa amin yung panganganak ni Arya. Sabi ka naman kasi ng vet namin, bibihira daw talaga sa mga large breed na CS. So talagang nag-prepare kami na manganganak si Arya talaga sa bahay. So, predictable naman kasi yung situation, din naman natin alam na magkakaganon. Open kami dun sa idea na pwede rin naman na ma-CS si Arya. Kasi yun nga, sobrang challenging yung experience namin nung panganganak ni Arya. Panoorin nyo na lang yung video namin para makatulong din, para magkaroon din kayo ng idea regarding dun sa experience namin. So kayo na bahala. Sana magustuhan nyo yung video na to. Yun lang, magpaalam ka na, bebe. Tulog ka ng tulog. Pagod na sila, ayaw na nilang tumingin sa camera. Yun lang. Bye-bye. Ito nga pala, oh. Bye-bye. Push. Bye. Wala. Arya. Ikaw din. Wala na. Tulog na si Mami Arya. So, yun. Bye-bye ka na rin. Bye-bye na, Pikas. Bye-bye. Bye-bye. Hi everyone! Sadly, Daddy Bondat won't be able to finish his vlog anymore because he was just called na on board. Right now, nasa ship na siya working. So please bear with me as I try to finish this vlog. Sobrang sayang kasi ang tagal-tagal na nitong nakatenga sa drafts namin. So he promised na bibigyan namin kayo or kukwentuhan namin kayo ng mga experiences namin with Arya's delivery. So right now, nakikita niyo yung mga gamit na pinrepair namin for Arya's delivery. We tried our best to research and to look for the things na kailangan namin i-prepare para sa delivery niya.
Like what Daddy Bondat previously said, we wanted to share our journey because sobrang naging malaking help sa amin yung mga YouTube videos na napanood namin while researching. So hopefully, somehow, meron ding matulungan tong videos na to in the future. Yung mga nagre-research earnestly para mapangalagaan ng mabuti yung mga dog moms nila or fur moms nila. One day before Arya's delivery, nag-start na siyang mag-nesting ng non-stop. As in non-stop talaga. To the point na akala namin manganganak na siya talaga. Aside from whining once in a while, nag-start talaga siya mag-nesting by this time, which is 11 a.m. By 6 p.m. of the same day, sobrang nagni-nesting pa rin siya ng malala. Pero we're not putting our guard down. Kasi anytime, baka pwedeng mag-show siya ng signs na lalabas na yung mga puppies niya. Awang-awa na kami sa kanya talaga dyan dahil hindi talaga siya mapakali. Unfortunately, hindi nga nanganak si Arya noong Feb 23. In short, napuyat lang kami talaga kakaantay. Inabutan pa siya ng 24 hours, kinabukasan ng 11 a.m. of the same day, na nagne-nesting pa rin siya. Take note yung sobrang panting niya, na parang pagod na pagod talaga siya. Manganganak ka rin? Ba't gumagaya ka? Unfortunately, everything did not turn out the way we planned it. Hindi nangyari yung in-expect namin na normal delivery for Arya kasi nahirapan siyang umire. Actually, umabot na sa point na meron ng green na fluid na lumabas doon sa mismong vagina niya, which is dangerous daw, sabi ng vet namin. By the way, we are in constant communication with our veterinarian habang nangyayari itong ordeal na to. The vet decided to have Arya brought in na sa clinic kasi sobrang unusual na ng mga pangyayari. Pumutok na? Introduce lang namin, no? Preparing for TS. Okay. Oo, kami lang. Bumili ako nung pang shave ng dog. Oh. This is the time na nilalabas na isa-isa yung puppies from Arya's tummy. Yung isang puppy na yun kanina, yun yung pinupunasan nila para umiyak. Aya. Hi. Sing na si Arya, oh. Say hi to mommy. May baby na si Arya. May puppy na. Hello, Arya. Sing na si Arya. Magpapalakas na lang. Say hi, mommy. Hi, mommy. I'm okay. Number 4 to? Number 3 lang. Lalaki.
So, ayun na nga, Arya was able to successfully deliver 6 healthy puppies via C-section. Nakauwi din siya agad on the day of her delivery after niya makarecover from anesthesia. I'll show photos na lang habang nagkukwento para naman magkaroon kayo ng idea kahit papano kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. The main challenge for us having a fur mom who delivered via CS is kailangan talagang bantayan while nursing. Kasi nga may tahi siya sa tiyan na dapat i-avoid na mag-open. Nakailang balik siya sa vet dahil nasa scratch sugat niya and nag-open. Since 6 yung puppies niya, what we do is schedule them by 3s. Minsan din, we had to alternate formula milk para mapahinga naman si Arya. Anim ba naman yung mga tuta at ang lalakas pa sa gatas. The good thing na lang din siguro is though sobrang linis ni Arya sa puppies niya, hindi siya ganun ka-attach sa kanila. As in, naiiwan na niya early on pa lang, unlike other fur moms na bantay sarado talaga sa puppies. We experienced that kasi with Pickles. Yes, si Pickles na anak ni Arya sa video na yan. 1-year-old na sila by the way. Ganun katagal na tenga kung content na to sa baon. As I was saying, hindi tulad ni Pickles si Arya. Nung nanganak si Pickles, halos di niya iwan puppies niya. Kahit umihi ayaw niya. Siguro pag di niya talaga mapigil, saka aalis. Pero, pabalik agad. Kinabahan pa nga ako sa kanya kasi parang halos umabot ng 24 hours na hindi niya iniiwan yung puppies niya kahit para umihi. With Arya, sobrang relax niya. As in, okay lang talaga sa kanya maiwan yung puppies niya for a long time. I don't know if it has something to do with age. Arya kasi conceived at 4 years old while Pickles is only 1. Or with the manner of delivery. Si Arya is CS, hindi niya inire, while Pickles' delivery is normal. If any one of you knows the reason, kindly share sa comment section kasi curious ako talaga. Okay, fast forward na. At 2 or 3 months old, we were able to have the 3 puppies rehomed, all of which are people we know. That way, makikita pati namin sila while growing up. Luca went to our wedding godfather and godmother's family, who's a family who loves having pets. They retained Luca's PCCI registered name, which is Akiro. Bogum went to someone who's an existing husky owner who loves him dearly. They retained the Bogum name and he's now a proven stud. For stud service, you may reach his fur mom through this FB page. Churros, who was named Oreo by his loving family, unfortunately crossed the Rainbow Bridge at an early age. He succumbed to dengue in May of 2023. We are deeply sorry for the family's loss and are fervently praying for healing. As they say, the hardest part about losing a pet you love is not when you say goodbye. It's the way your whole world changes without them, and the emptiness that's left in your heart forever. Run free, Oreo. We love you.